Sa tabing sapa, gano'n. Doon ako kukuha ng panggatong gamit ng ragari o kaya yung itak. Tinaragari, pagkatapos sinisibak ko para may panggatong. Talagang mahirap kung may ganun na ano. Kaya kung minsan yung mga lang kinukuha ko, makita kong madaling sibakin para hindi ako mahirapan. Sa pagkadisgrasya, hindi naman maiwasan. Nasusugatan ito. Karamihan dito o kaya dito. Mother at father ko hindi na kayang magagawa. Lalong-lalo na kung ganitong malamig. Anemic po siya. Si papang ko naman ni high blood. Lalo na sa nanay ko, ikon. Laging nagkakasakit. Gusto ko hindi niya magtrabaho. Paupo lang dyan, pero kung minsan matigas naman ang ulo, nandyan nagwawalis, kung minsan kung ano-anong ginagawa. Paggising ko sa umaga, magsaing muna ako bago pupuntahan yung kalabaw ko. Nung nag-aaral ako sa Butigi, elementary ako. Lagi akong walang kinakasama kasi nagbo-boarding ako. Yung kapatid ko, kasama ko. Kung hapon ng Biyernes, uuwi sila o kaya umaga ng Sabado. Walang magsasayang ng pagkain ko kaya sinusubukan kong magsaing. Gamit ng kutsara ang ginagamit ko. Noon ay parang hindi ko alam magsaing. Masusunog. Pero nung tumanda na ako, ganun, natuto na ako. Kaya kung maglaba pwede, galing maglaba. Lahat ng trabaho dito sa bahay, trabahoin. Kahit linalait ako, parang wala. Kahit yung mga bata dyan, nakikita ako, walang kamay, sabi. Hindi ko na iniisip na linuloko nila ako. Challenge nga sa akin yun eh. Yung mga sasabihin sa akin na sila naman ang hindi gaano magtatrabaho. Mula nung wala na yung mga kapatid nila, kami-kaming tatlo lang. Siya lahat. Pag wala kaming kakainin, siya maghahanap. Kung wala kaming ulam, siya maghahanap. Mahirap kung wala siya. Kung minsan humihingi kami ng kapatid ko, pagkain namin, lalo na sa bigas. Kaya ngayon, wala nang saging kasi nayulanda ng mga saging namin. Noong, hindi ko problema yung pang-araw-araw namin na gastusin kasi mayroon yung saging ko. Pero nung nagbagyo ng Yolanda, wala na yung sagingan.
Yung mga talbos ng ampalaya, gano'n. Yun, inuulam namin. Kasi hindi mo bibilin, kukuha ka lang sa tabi-tabi, yung mga puso ng saging. Yan, nakakarahos naman. Ano po iluluto nyo dyan? Ilalaga po, isawsaw sa patis o bagoong. Pwede na yun. O, lagyan ng kalamansi o dalayap. Masarap yun. Pwede na hapunan. O, ganito ang lagi namin hapunan. Kung minsan, linalagyan ko ng itlog. Pwede rin. Adobo, ganun. Nung pinanganak ko si Wilfred, hindi ko akalain na gano'n ang tsura. Yung midwife, sabing gano'n, hindi nila sinasabi sa akin na walang kamay yung anak ko. Kahit na yung asawa ko hindi nagsasalita. Nung umiyak, siyempre bihisan ko. Nagulat ako, ginanong ko. Kala ko hindi ko anak yun. Sabi ko ganyan, sabi ng asawa ko, bakit mo ganyan umiyak na tuloy ka? Nung unang-una, yung pagkain, yun ang importante kasi. Ngayon, nung pag ganyan nang kumain, walang alam. Igaganon ko yung kutsara sa paa niya. Tapos, ganon ko din yung tinidor sa kabila. Pero ayaw magtinidor. Hindi ko kaya, sabing ganon. Ay, kaya mo anak. Sabi ko ganon, iganyan ko yung paa niya. Siyempre, umiyak yung bata, hindi niya kaya. Ngayon, yung ginawa niya, sige, subok-subukan mo nga, araw-araw ka ko. Ngayon, inilagay ko sa pagitan ng ng mga daliri. Ngayon, isulat mo ganun. Ipaganon-ganon pa lang. Ngayon, yung mga kapatid niya naman, sumusulat doon sila, ali kayo rito kako. Titignan nila. Ngayon, gumawa sila ng gumawa na rin. Sabi ko sa mga kapatid niya, sige, magsulat na kayong lahat. Ikinuha naman yung papel at lapis. Ginagayo yung ginagayan nila. Mag-drawing kayo. Sabi ko gano'n sa mga kapatid niya. Natapos na ako ng high school pagkatapos ng vocational course. Wood lamination and silk screen. ABRC. Eskwela ng mga may kapansanan. Itong kapatid ko, yung panganay namin. Nakikita ko sa mga kapatid ko lang. Kaya nung ginagaya yung mga kinikita ko kung paano sila magpipindot, gano'n. So, nakaka-text po kayo dyan? Oo. Pangarap ko lang makapagpatayo sana ako ng sarili kong bahay para hindi ako nakikitira sa mga kapatid ko. Saka kung pwede lang sana yung kahit kunting lang, punan na pag-aalaga ng mga hayop, gano'n. Mahirap naman kung umasa ka sa mga kapatid.
Kasi kung hindi mo gawin yun, naisip ko kung tumanda na ako, paano na ako? Paano na ang buhay ko kung wala ng mga magulang ko?